Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po, paki-subscribe Marlon Corret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito na naman kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga makakarinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Juan Kapitulo 4, versikulo 22 hanggang 26. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 22. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Yan ang sinasabi rito. Kilala natin ang ating sinasamba. Dahil ang kaligtasan ay na kay Kristo. Si Kristo ay Hudyo noong nagkatawang tao siya. Kaya sinasabi rito, ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ayan. Sa nagkatawang tao si Kristo ay Hudyo siya. Ipinanganak siya ni Maria. Ayan. Hudyo ang ating Panginoong Jesucristo noong nagkatawang tao siya. Pero siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kaibigan. Hudyo si Jesucristo noong nagkatawang tao siya. Pero siya ay Diyos at tagapagligtas. 23. Ito ang sinasabi rito. Ngunit dumating na ang panahon, ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ano? Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 23. Sambahin natin ang ating Panginoon nga hindi natin nakikita. Espiritu, hindi natin nakikita. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 23. Huwag tayo sasamba sa mga rebulto. Yan ang ibig sabihin yan. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan. 24. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang sinasabi dito sa 24. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang sinasabi rito. Huwag tayo sasamba sa mga rebulto. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang ng Panginoon. Gusto niya siya ay sambahin sa Espiritu sa katotohanan. Huwag tayo haharap-harap sa mga imahen o mga rebulto. Sambahin natin ang Diyos sa
espiritu at sa katotohanan. Ayan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. 25. Sinasabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Yan ang sinasabi rito sa 25. Si Kristo ang magpapahayag sa lahat ng bagay. At si Kristo ang magpakilala sa Ama. Kaya si Kristo ay sinugo ng Ama. Pinapapunta rito sa lupa ang ating Panginoon para tayo ay iligtas sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala. Sinugo ng Ama si Kristo. Siya ay Diyos nga nagkataong tao. Siya ay tunay na Diyos. Sinugo ng Ama ang ating Panginoon para bayaran ang kasalanan nating lahat. Sa krus sa Kalbaryo, namatay ang ating Panginoon para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Ayan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. Nga si Jesucristo ang nagpapahayag sa lahat ng bagay. Para tayo ay makakilala sa Kanya. At ang lahat ng tumanggap kay Kristo, pati ang Ama ay tinanggap. Ayan. Dahil si Kristo ay sinugo ng Ama. Yan. Last verse, 26. Ito ang sinasabi rito. Akong nagsasalita sa inyo. Ulitin ko. 26. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo. Sabi ni Jesus. Ang nagsasalita ay si Kristo. Tinutukoy ng babae. Kay kaharap niya si Kristo. Si Kristo ang ating Panginoong tagapagligtas. Ayan mga kapatid kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid kaibigan. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya. Kung sino ang maniwala sa Kanya. Kung sino ang tumanggap sa Kanya. Na kay Kristo ang kaligtasan. Siya lamang ang tagapagligtas. Wala ng ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Siya rin ang maghatol. Juan 5:22. Si Kristo tagapagligtas, siya rin ang maghatol. Kaysa sinugo ng Ama para tayo ay iligtas. Napakahalaga, mga kapatid kaibigan, ang kaligtasan. Dahil ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Pag tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan, tiyakin natin ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Sa paanong paraan? Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan, kapatid kaibigan, yan ang katiyakan sa kaligtasan. Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos mabautisman, sundin ang mga utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos ay nandyan ang kanyang palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ayan ang palatandaan ng Diyos. Ngang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang ikapitong araw.
dahil ang ikapitong araw ay banal at ipinagpahinga ng Diyos ang ikapitong araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Alam ng Diyos ang lahat ng iniisip ng tao. Ang laman ng puso ng tao. Alam ng Diyos yan. Kahit buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag tayong magagalit sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang tagapaghatol. Siya ang tagapagligtas. Kaya nga ipinakilala dito nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong oras na ito, baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ang hintayin ng mga hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, ang hintayin nun ay hatol ng Diyos. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo, hindi kapag patay na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo, mga kapatid, kaibigan. Kaya siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Tiyakin natin kung tinanggap na ba natin si Kristo. Kasi ang kaligtasan nasa pananalig kay Kristo, nasa pagtanggap kay Kristo. Ayan ang kaligtasan. Tapos kasunod, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, simbolo sa pagkamatay. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga, ikaw ay bagong nilalang na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Kaya ngayon, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, kung dati masama tayo, masama ang ating ginagawa, huwag na tayo gumawa ng masama. Dahil bagong nilalang na tayo. Tayo nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5, versikulo 24. Nakatawid na tayo sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay pa tayo, pero nakatawid na tayo sa kamatayan. Bakit? Namatay na tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang tinatawag na nakatawid na sa kamatayan. Ang mga nakipag-isa kay Kristo ay wala ng hatol. Juan 3:18. Wala ng hatol ang naka kay Kristo. Kaya mga kapatid, kaibigan, napakalaga na tayo nakakatiyak sa kaligtasan. Ngayon, pag kayo naniniwala, pag kayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay na kayo na walang hanggan. Pangalan nyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Yan, walang dapat ikatakot. Yung mga nananalig at tumanggap kay Kristo, walang dapat ikatakot. Kahit mamatay ang tao, bubuhayin muli ng Diyos para isama niya doon sa kanyang kaharian. Doon tayo kasama sa ating Panginoon. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba. May samba roon, mga kapatid, kaibigan. Sa bagong langit, bagong lupa. May samba roon. Ano samba roon? Sabat ang samba roon. Asang basa? Isayas 66, versikulo 22 hanggang 23. 22, mababasa mo, bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo rin sa versikulo 23. Pag nakabasa ka, araw ng pamamahinga, mabasa mo yan, Sabat yan, hindi yan linggo. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Lahat ng bansa, hindi lang Israel, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Yan, mga kapatid, kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo. Lahat itinuro ng Diyos. Kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo.
mga utos ng Diyos, tinuturuan tayo. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan? Ang Sabat, ikapitong araw. Dahil banal na araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Pagod na pagod ba ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil siya ay Diyos makapangyarihan. Bakit napahinga ang Diyos? Para tayong mga nilalang, tayong mga anak niya, ay sumunod sa Kanya, sumamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. Yan. Pag tayo ay totoong nakakilala sa Diyos, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang ating pinag-aralan ngayong umagang ito, mga kapatid kaibigan. Kaya ngayong umaga, kung kayo'y naniniwala at tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak ang kaligtasan. Yan. Hanggang dito na lang, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo ng ating tagapagligtas. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.